tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Nagpalitan ng matitinding babala ang mga pamahalaan ng Israel at Turkey hinggil sa lumalalang tensyon sa Syria matapos ang naganap na pambobomba sa isang estratehikong airbase. Inakusahan ng Israel ang Turkey ng pakikibahagi sa mga mapanganib na pakikipagsapalaran sa nasabing bansa, habang mariing nanawagan naman ng Ankara na itigil na ang tinawag nitong irresponsableng pag-atake ng militar ng Israel. Naganap ang pambobomba 2 araw bago ang formal na pahayag ng magkabilang panig kung saan pinuntirya ng puwersang Israeli ang Abu al-Duhur Air Base sa hilagang kanlurang bahagi ng Syria. Ayon sa panig ng Israel, may mga nakuhang intelligence report na nagpapahiwatig na nakatakda ng magpadala ng mga sundalo ang Turkey sa naturang pasilidad. Ang hakbang na ito ay nakita ng Israel bilang isang direktang banta sa kanilang seguridad. Sa isang opisyal na pahayag, tahasang inakusahan ng gobyerno ng Israel ang bansang Turkey ng pagpapasimula ng mga mapanganib na hakbang militar sa loob ng teritoryo ng Syria. Ayon sa mga matataas na opisyal ng Israel, ang anumang banyagang deployment malapit sa kanilang hangganan ay magpapalala lamang sa kawalan ng katatagan sa rehiyon. Iginiit ng Tel Aviv na handa silang gumawa ng kaukulang aksyon upang depensahan ang kanilang bansa. Samantala, mabilis namang sumagot ang pamahalaan sa Ankara at tinawag na walang pakundangan at walang sapat na batayan ang mga ginawang pag-atake ng Israel kamakailan. Nanawagan ang Ministry ng Depensa ng Turkey sa komunidad ng mga bansa na mamagitan upang mapigil ang agresyon ng Israel. Iginiit ng Turkey na ang kanilang mga aktibidad ay naaayon sa batas internasyonal at ang ginawa ng Israel ay malinaw na paglabag sa soberanya. Ang hidwaang ito ay nagpapakita ng lumalalim na alitan sa pagitan ng dalawang malalaking kapangyarihan sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Ang Syria, na may hangganan sa kapwa Israel at Turkey, ay kasalukuyang sumasailalim sa malaking pagbabago sa pamumuno. Matapos mapatalsik ang dating Pangulong Bashar al-Assad noong nakaraang taon, ang bagong pinuno na si Pangulong Ahmed al-Shara ay mabilis na nagtatag ng malapit na ugnayan sa Ankara. Ang lumalaking impluwensya ng Turkey sa bagong pamahalaan ng Syria ay nagdulot ng matinding alarma sa panig ng Israel. Noong nakaraan, ang pangunahing inaalala ng Israel sa Syria ay ang impluwensya ng Iran at grupong Hezbollah. Subalit ngayon, ang mabilis na pagpasok ng impluwensya ng Turkey sa Damascus ang naging pangunahing focus ng kanilang mga ahensyang pansiguridad na nagbunsod sa kanila na magsagawa ng mga strike. Sa kabilang banda, mariing itinanggi ng bagong pamahalaan ng Syria ang mga paratang na ito ng Israel. Sa isang panayam kamakailan sa media, inihayag ni Syrian Foreign Minister Assaad al-Shaibani na malinaw niyang ipinarating sa Israel na walang anumang plano ang Syria na payagan ang Turkey na magtayo ng isang permanenteng base militar sa Abu al-Duhur, alang-aling Anpo al-Duhur. Ayon sa kaniya, ang mga paratang ng Israel ay walang sapat na batayan o katotohanan. Ipinaliwanag pa ni Foreign Minister Shaibani na bagamat may mga opisyal ng militar ng Turkey na bumisita sa naturang base ilang araw bago ang pag-atake, bahagi lamang ito ng umiiral na kooperasyong militar ng dalawang bansa. Binigyang diin niya na ang pagbisita ay nakatutok lamang sa pagsasanay at palitan ng kadalubhasan sa pagitan ng kanilang mga hukbo at hindi para sa pagtatatag ng isang permanenteng puwersang militar. Sumang-ayon din ang Ministry ng Depensa ng Turkey sa pahayag na ito at naglabas ng opisyal na kumpirmasyon na walang delegasyong militar ng Turkey ang naroroon sa base bago o habang nagaganap ang pambobomba. Sinabi ng Ankara na patuloy nilang susuportahan ang mga pagsisikap ng Syria na paunlarin ang sarili nitong kakayahang depensiba at mga infrastruktura na mahalaga para sa pangmatagalang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Lumabas din sa mga ulat na bago pa man maganap ang pambobomba, may mga lihim na diplomatikong hakbang ng ginawa upang maiwasan ang sagupaan. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang diplomatikong impormasyon, nagkaroon ng isang pambihirang pag-uusap sa telepono noong Agosto 14 sa pagitan ni Foreign Minister Shaibani ng Syria at ng pinuno ng ahensya ng paniniktik ng Israel na Mossad na si Roman Goffman hinggil sa issue ng deployment. Sa kabila ng mga diplomatikong pag-uusap na ito, nagpatuloy ang palitan ng matitinding salita sa publiko. Nagbabala si Israeli Defense Minister Israel Katz kay Turkish President Tayyip Erdogan sa pamamagitan ng isang post sa social media. Sinabi ni Katz na huwag kaladkarin ang Turkey sa mga mapanganib na pakikipagsapalaran sa Syria at huwag subukan ang determinasyon ng Israel na ipagtanggol ang kaniyang sarili laban sa banta.
Ang Turkey, na isang miyembro ng NATO at nagbabahagi ng 900 kilometrong hangganan sa Syria, ay matagal ng aktibong kalahok sa 13 taon ng digmaang sibil sa nasabing bansa. Sinuportahan ng Ankara ang mga rebeldeng lumalaban kay dating Pangulong Assad at ilang beses nang nagpadala ng mga sundalo sa Syria upang sugpuin ang mga grupong Kurdish na itinuturing nitong malaking banta sa kanilang pambansang seguridad. Para sa Israel, ang pagbagsak ng rehimeng Assad ay nagdala ng mga bagong hamon sa kanilang pambansang seguridad. Ang bagong pinuno ng Syria na si Ahmed al-Sharaa ay isang dating komandante ng Al-Qaeda na kalaunan ay nagkaroon ng mas maayos na ugnayan sa Estados Unidos. Bagamat nabawasan ng impluwensya ng Iran ang mabilis namang pag-usbong ng impluwensya ng Turkey, sa bagong pamahalaan ng Syria ang nagdulot ng bagong sakit ng ulo. Mula nang mapatalsik si Assad, paulit-ulit nang nagsagawa ng mga pag-atake ang militar ng Israel sa iba't ibang bahagi ng Syria at sinakop pa nga ang ilang teritoryo sa timog kanlurang bahagi ng bansa. Ikinatwiran ng Israel na ang mga hakbang na ito ay kinakailangan upang maprotektahan ang kanilang bansa mula sa mga militanteng grupo at upang pangalagaan ang komunidad ng Druze, isang minoriyang pangkat na may mga tagasunod sa Israel. Ang mga isyong pansiguridad na ito ay may malaking papel din sa darating na halalan sa Israel sa Oktubre 27. Ipinapakita ng mga survey na maaring matalo ang kasalukuyang punong ministro na si Benjamin Netanyahu dahil sa pag-alinlangan ng publiko sa kanyang kakayahang pangalagaan ng bansa pagkatapos ng mga pag-atake ng Hamas noong nakaraang taon. Kaya naman nagiging mas agresibo ang pamahalaan sa mga operasyon nito. Dahil sa lumalalang sitwasyon, nakialam na rin ang Estados Unidos upang maiwasan ang isang ganap na digmaan sa pagitan ng dalawa nitong kaalyado sa rehiyon. Binatikos ng US Special Envoy para sa Syria na si Tom Barak ang mga pag-atake ng Israel bilang isang hindi kinakailangang eskalasyon. Sinabi niya na kasalukuyang nagtatrabaho ang Washington upang magtatag ng isang mekanismo ng deconfliction sa pagitan ng mga bansa. Kinumpirma naman ni US Ambassador to Israel Mike Huckabee na aktibo nilang binubuo ang isang proseso ng de-escalation. Ayon kay Huckabee, bagamat mayroon ng umiiral na sistema, kailangan pa itong ayusin at dumaan sa masusing pagsusuri upang matiyak na ito ay epektibo at ang lahat ng panig ay buong pusong makikilahok sa usapan. Umaasa ang Estados Unidos na sa pamamagitan nito ay mapapahupa ang tensyon bago pa ito tuluyang sumiklab. Nang tanungin kung nag-aalala ang Washington na ang mga aksyon ng Israel ay maaaring magbunga ng isang direktang digmaan sa pagitan ng Israel at Turkey, sinabi ni Huckabee na hindi pa sila umaabot sa ganoong sitwasyon. Ipinaliwanag niya na nakita lamang ng Israel ang paggalaw ng Turkey patungong timog bilang isang potensyal na banta at ang ginawang pag-atake ay hindi naman nagdulot ng malubhang pinsala o mga biktima sa lugar. Gayunpaman, nanindigan ng Syria na walang anumang lehitimong dahilan ng Israel para sa pambobomba sa kanilang airbase. Inihayag ni Foreign Minister Shaibani na ang pasilidad ay halos walang laman at hindi pa ganap na gumagana nang maganap ang pag-atake. Idinagdag pa niya na mayroon na sanang malaking progreso sa isang kasunduang pansiguridad sa tulong ng Amerika, ngunit umatras ang Israel sa mga huling sandali ng negosasyon. Sa huli, ang pambobomba sa Abu al-Duhur Air Base ay nagpapakita kung gaano karupok ang kapayapaan sa bagong Syria. Habang sinusubukan ng bagong pamahalaan sa Damascus na muling itayo ang bansa sa tulong ng Turkey, patuloy namang babantayan ng Israel ang bawat kilos ng kanilang mga kapitbahay. Ang mga susunod na linggo ay magiging kritikal sa magiging direksyon ng kapayapaan o digmaan sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na ulat. Isang malaking balita ang ating tututukan ngayon mula sa Washington. Opisyal na nagdeklara ang Estados Unidos ng isang malawakang digmaang pang-ekonomiya laban sa Iran na naglalayong tuluyang pabagsakin ang pamahalaan nito. Ayon sa pamahalaang Amerikano, ito ang magiging pinakamalaking koordinadong kampanya sa kasaysayan na yayanig sa buong mundo. Inihayag ni US Treasury Secretary Scott Bessent sa isang panayam kamakailan ang matinding babala para sa mga kaalyado ng Amerika. Ayon sa kanya, ang mensahe ng Washington ay napakasimple at direkta, alinman sa pumanig kayo sa Estados Unidos o tumayo laban sa kanila sa labanang ito. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng agresibong diplomatikong estratehiya ng Administrasyong Trump upang puwersahin ang ibang bansa na sumunod. Binigyang diin ni Bessent na ang hakbang na ito ay hindi lamang basta karaniwang parusa kundi isang makasaysayang koordinasyon ng puwersang pang-ekonomiya.
Layunin ng Estados Unidos na ganap na ihiwalay ang Iran mula sa pandaigdigang sistema ng kalakalan at pananalapi. Ang ganitong antas ng presyur ay naglalayong harangan ang lahat ng posibleng mapagkukunan ng pondo ng Tehran upang hindi na ito makabangon pa sa krisis. Kasabay nito, tinitingnan din ng Estados Unidos ang papel ng China sa isyong ito. Sinabi ni Besant na maraming mahahalagang usapin ang mas mabuting talakayin ng pribado, subalit malinaw ang panawagan ng Washington sa Beijing na sumali sa kampanyang ito. Inaasahan namang bibisita si Chinese President Xi Jinping sa White House sa darating na Setyembre 24 kung saan inaasahang tatalakayin ang mainit na paksa. Direktang hinamon ng kalihim ng pananalapi ng Amerika ang mga kaalyadong bansa na suportahan ang kanilang mga aksyon laban sa Tehran. Nagbabala siya na ang sinumang hindi makikipagtulungan ay haharap sa matitinding kahihinatnan at parusa mula sa Washington. Ayon sa kaniya, dumating na ang tamang panahon para sa mga kaalyado at sa buong mundo na gumawa ng pinal na desisyon kung saang panig talaga sila lulugar sa isyong ito. Naniniwala ang mga opisyal ng Amerika na ang buong ekonomiya ng Iran ay tuluyang madudurog sa ilalim ng bagong kampanyang ito. Sa pamamagitan ng matinding paggipit sa kanilang pananalapi, umaasa ang Washington na malilimitahan ang kakayahan ng Tehran na magpakita ng puwersa sa pamamagitan ng kanilang mga kaalyadong grupo o mga proxy na grupo sa gitnang silangan na matagal nang nagiging sanhi ng matinding kaguluhan sa rehiyon. Isang mahalagang aspeto ng estratehiyang ito ay ang pag-iwas sa direktang digmaang militar. Ayon kay Besant, ang paglulunsad ng malawakang digmaang pang-ekonomiya ay nangangahulugan na maaaring hindi na kailanganin ng Estados Unidos na dagdagan pa ang kanilang mga aktibidad militar laban sa Iran sa kasalukuyang panahon. Gagamitin ng Amerika ang lakas ng kanilang dolyar bilang pangunahing sandata sa halip ng mga bomba. Matatandaang nagpatupad na ang Estados Unidos ng sunod-sunod na mga parusang pang-ekonomiya simula nang ilunsad ni Pangulong Donald Trump ang kaniyang kampanya laban sa Iran noong huling bahagi ng Pebrero. Sa kabila ng mga naunang hakbang na ito, nananatili pa ring nakatayo ang pamahalaan ng Iran. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya ang Washington na higit pang paigtingin ang kanilang mga hakbang sa pagkakataong ito. Gayunpaman, lubos ang tiwala ni Besant na ang mga bagong serye ng mga parusa ay magiging mas epektibo at may sapat na lakas upang tuluyang mapabagsak ang kasalukuyang rehimen sa Tehran. Iginiit niya na ang kasalukuyang estratehiya ay mas pinag-aralan at mas malawak ang sakop kumpara sa mga nakaraang administrasyon. Determinado ang Amerika na tapusin ang laban na ito gamit ang buong lakas ng kanilang makinarya sa pananalapi. Upang linawin ang mga detalye ng planong ito, nakatakdang magsagawa ng isang opisyal na press conference si Treasury Secretary Besant. Dito ay ilalahad niya ang mga partikular na hakbang at mekanismo ng bagong kampanya ng panggigipit. Inaasahang babantayan ng mga ekonomista at pinuno ng iba't ibang bansa ang anunsyong ito upang malaman ang magiging direktang epekto nito sa merkado ng langis at sa pandaigdigang kalakalan. Sumang-ayon din si Vice Presidente J.D. Vance sa bagong direksyon na ito ng patakarang panlabas ng Estados Unidos. Ayon sa kaniya, pumasok na ang bansa sa isang bagong yugto kung saan ang pinakamabisang kasangkapan na hawak ng Amerika ay ang matinding presyur sa ekonomiya. Dagdag pa niya, ang lakas ng dolyar at kontrol sa mga transaksyong internasyonal ang magsisilbing pinakamalakas na bentahe ng Washington sa labanang ito. Gayunpaman, nagbabala rin si Vance sa posibleng ganti ng Tehran. Kinilala niya ang posibilidad na gumawa rin ng mga hakbang ang Iran upang gantihan ang Estados Unidos sa pamamagitan ng sarili nitong mga paraan ng panggigipit sa ekonomiya. Ang babalang ito ay nagpapakita na batid ng Administrasyong Trump ang mga panganib na maaaring idulot ng ganitong uri ng komprontasyon sa katatagan ng sarili nilang lokal na pamilihan. Ayon sa ulat ng ahensyang AFP, palitan, ang mga pahayag ni Besant ay nagmamarka sa kauna-unahang pagkakataon na ang mga matataas na opisyal ng Estados Unidos ay hayagang nagbanggit ng layuning palitan ang rehimen o pamahalaan sa Iran. Ito ay isang malaking pagbabago sa tono ng diplomasya ng Amerika dahil hindi ito binigyang diin noong simula ng mga labanan na nagpapakita ng mas radikal na posisyon ng Washington sa kasalukuyan. Sa mga nakalipas na buwan, paulit-ulit na iginiit ni Pangulong Donald Trump na ang tanging layunin ng kanyang administrasyon ay pigilan ang Tehran na magkaroon ng mga sandatang nuklear. Ngunit sa pagpasok ng bagong kampanyang ito, tila nagbago ang kanilang prioridad patungo sa tuluyang pagbuwag sa kasalukuyang kapangyarihan sa Iran, isang hakbang na tiyak na magpapataas ng tensyon sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan.
Noong ika-11 ng Agosto, formal na inanunsyo ni Trump ang pagsisimula ng isang malawakang kampanya laban sa ekonomiya ng Iran. Nagbanta rin siya na parurusahan ng anumang bansa na magtatangkang tumulong o makipagkalakalan sa Tehran. Ang babalang ito ay naglalayong putulin ang lahat ng ugnayan ng Iran sa labas ng bansa at takutin ang mga potensyal na kasosyo nito na sumuway sa mga patakaran ng Estados Unidos. Idineklara ng Pangulo ng Estados Unidos na ito ang magiging pinakamapaminsalang kampanyang pang-ekonomiya na naipatupad kailanman laban sa isang bansa. Inilarawan niya ito bilang isang digmaang pang-ekonomiya at paghihiwalay sa antas na hindi pa nakikita sa kasaysayan. Layunin nitong paralisahin ang lahat ng sektor ng industriya ng Iran, partikular na ang kanilang sektor ng enerhiya na siyang buhay ng kanilang bansa. Mabilis namang rumesponde ang pamahalaan ng Iran at tahasang ibinasura ang mga plano ni Trump. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, ang tinatawag na kampanyang pang-ekonomiya ng Amerika ay isa lamang desperadong hakbang upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa sariling krisis ng Estados Unidos tulad ng napakalaking pambansang utang nito at ang patuloy na pagtaas ng mga bayarin sa interes ng bansa. Tinawag din ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran ang mga parusang ipinataw ng Estados Unidos bilang isang anyo ng terorismong pang-ekonomiya at krimen laban sa sangkatauhan. Ayon sa kanila, ang mga parusang ito ay hindi lamang naglalayong gipitin ang pamahalaan kundi direktang nagpapasakit sa buhay ng mga ordinaryong mamamayang Iranyano na siyang labis na naaapektuhan sa kakulangan ng mga gamot at pagkain. Sa kabila ng matitinding parusa at ng pagharang ng US Navy sa Gulpo ng Persia, nakakahanap pa rin ang Iran ng paraan upang magbenta ng kanilang langis. Ayon sa AFP, ang China pa rin ang nananatiling pinakamalaking mamimili ng kanilang krudo. Mamimili ng kanilang krudo, ginagamit ng Tehran ang tinatawag na shadow fleet o mga lihim na barkong pangkargamento upang iwasan ang mga parusa ng Amerika at mapanatili ang daloy ng kanilang kita sa bansa. Sa huli, ang bagong digmaang pang-ekonomiya na ito ay nagpapakita ng mas lumalalim na hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa na maaring magbago sa takbo ng pandaigdigang geopolitika. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na kaganapan dito lamang sa inyong pinagkakatiwalaang balitaan.